po si Lito ng FPJ's Batang Quiapo is now signing off. Ako po si Lola Nati ng FPJ's Batang Quiapo. Signing off. Ako rin po si Lolo Totoy ng Batang Quiapo. Magpapaalam na sa inyo na signing off na kami. What's up mga kapisngi? For today's video, another vlog na naman yung gagawin natin. Itong vlog na to mga kapisngi, sobrang importante itong vlog na to para sa aming tatlo. Kasi hindi ko alam kung paano ko to sisimulan, pero gusto ko lang kasing maging light na vlog to. At ayun na nga, sa dami-dami nang nakikita ko sa comment section, simula nung nag-start kami sa Batang Quiapo, ang dami ko nakikitang comment na paano kami napunta dyan, bakit kami napunta dyan. Hindi naman kayo mga sikat na mga content creator o hindi naman kayo sikat na mga vlogger, bakit kayo napunta ng Batang Quiapo. So sasagutin namin lahat yan. At ayun na nga, yun ang first topic natin, Mami and Papo, yung about kung paano tayo nakapasok. May story kasi behind doon mga kapisngi, kung paano kami nag-start doon. So ang next natin is syempre magpapasalamat kaming lahat. Tapos ayun na, bahala na mamaya kung anong mga mangyayari. So ayun na nga mga pisngi, ang unang katanungan ng mga nakikita ko sa comment section is paano kami nakuha sa Batang Quiapo. So ako na, sino sasagot? Ako na? Ikaw. So mga pisngi, nakuha kami sa Batang Quiapo September last year. Pinahanap kami ni Direk Coco kasi si Direk Coco mga pisngi, kaya sobrang ang sarap-sarap sa pakiramdam kasi Direk Coco Martin yon, nanonood ng vlog namin ni Mami at Papo. So di ba Mami, Papo, nanonood si Direk Coco ng vlog. So ayun na nga, yun nga yung katanungan na yun is pinahanap kami ni Direk Coco doon sa kay Sir Louie. Tapos last year September, ito na yung kwento ko about doon sa Batang Quiapo, kung paano nga kami nakapunta doon. September last year, nag-message sa akin si Sir Louie. Kasi sobrang ano to mga pisngi, sobrang thank God. Kasi ayun na nga, last year September is nag-message sa amin si Sir Louie na pwede nga daw kami sa Batang Quiapo, ganyan bla 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 bla. September nun, pagka-chat sa amin, pagka-message sa amin is wala nang paramdam. Parang sabi ko sa sarili ko nun, baka wala na, baka may nahanap ng iba. So September, October first week, na hospital si Mami. September first week na hospital si Mami. So tumaas lahat ng mga sugar, blood pressure. Tapos October din, mga third week, si Papo naman nagkasakit. So parehas silang pina-check up ko, pina-laboratory ko, bla 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 bla. September, October, November, December, ayun na yung kasagsagan ng puro follow-up check-up si Mami and Papo. So ayun na, bumababa na yung mga cholesterol nila, blood pressure nila, BP nila. So November, December, okay na, goods na. Pagdating ng first week ng January, nag-chat ulit sa amin na mag-ready na daw kami sa media conference, sa red carpet, sa ganito. So yun yung naging, kaya sabi ko noon, baka hindi pa binigay sa amin ng September kasi nga kailangan munang ayusin ni Mami at Papo yung kalusugan nila para pagsabak namin sa taping is maayos yung mga kalusugan nila. So ayun na nga, tapos doon, ang kwento doon, i-share ko lang din sa inyo yung first time natin, Mami, mag-taping sa hospital. Sa hospital yung first taping namin. So akala namin mga kapisngi is light lang yung mga ganap namin doon, light lang yung mga gagawin naming eksena. Tapos Mami, ikaw, anong masasabi mo doon sa first taping natin? Iyakan. Tapos Talagang napasabak tayo sa iyakan. Iyakan talaga. Ikaw, Papo? Siyempre, nadala ako kay Gracia at kay Pahen, yung emosyon nila. Para bang totoong-totoo kasi namin. Akin naman masyado to. Hindi kasi yung emosyon ng talagang binigay nilang dalawa binigay nila kaya galing talagang dalang-dala talaga. Napakagaling nila. Dalang-dala talaga kami doon. As in sobrang, sabi ko, hala,
First date, iyakan agad. Eh wala, mga kapisngi ito, sa dami nagtatanong kung nag-workshop ba kami, may mga acting skills or kahit na anong ganap ba kaming ginawa bago kami sumabak sa Batang Quiapo. Wala po. Wala pong kahit na ano, wala pong workshop, wala pong acting workshop, walang kahit na ano. So, sabak po talaga kami agad. So, ayun na nga mga kapisngi is, Tapos mga pisngi, yung isa pa dun sa hindi ko rin makakalimutan talaga na eksena is yung sumakit yung tuhod ni Mami. Natanda mo yun? Oo, sa Divisoria yun. Oo, takbo kami talagang malala, as in, tawag dito. Syempre, hindi naman kami sanay sa mga ganon, pero nakakatuwa kasi andyan yung experience. Tsaka nakakatuwa kasi andyan ang BQ family para i-support kami, i-guide kami, alalahanin. Kaya maraming salamat po. Tapos ito yung pinaka-last na eksena talaga na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ito, sinabi ko to sa exit interview ko, and alam ko na panood nyo rin tong mga ganap na to. Ito yung nabarel si Mami and Papu. Sobrang binigay ko yung sarili ko doon sa eksena. Talagang nilagay ko yung sarili ko doon na parang nawala si Mami and Papu. So kaya yung eksena ko doon sobrang, alam mo yun, para kang baliw. Para akong nabaliw, para akong nawala sa sarili. Tapos dire-diretso yung iyak ko hanggat kahit cut na dire-diretso yung mga ganap ko doon, yung mga emosyon ko doon. So, ayun. Pero sa totoo lang yung pangalawang take natin na naparil si Mami mo, tapos tumakbo ko na para abutin si Mami mo. Nung nabaril din ako sa eksenang yon, habang nag-iiyakan sila na nanay, tatay, umiyak ako noon na tumululuwa ako, tsaka isipon ko dahil na yung bang emosyon namin na para bang totoo na nangyari, kasi nakita ko sila Aldrin, narinig ko sila Maki, sila Nonong, sila Charmaine, na sumisigaw si Michael De Mesa na Gracia, si nanay, ganun. Parang totoo bang nangyari, ganun. Pero ewan ko, yung last scene talaga na yun, sobrang bigat talaga ng eksena na yun. Lalo na sa akin kasi sa totoong buhay, nanay at tatay ko yung nabaril, alam mo yun. So, yung eksena ko doon, as in sobrang binigay ko talaga 5,000% yung ganap. So, ayun na nga. After nun mga pisngi, ayun na nga, sobrang ganda ng mga ganap namin sa Batang Quiapo. Sobrang light lang, sobrang babait ng mga artista, sobrang bait nila Direk Coco. Lahat ng staff sobrang mabait. Alam niyo yung pakiramdam mga pisngi na hinilera kami sa mga batikang aktor, 'di ba? Tapos kami isa lamang mga natural nagsisimulang mga content creators, nagsisimulang mga vlogger. So, syempre isang karangalan po 'yun bilang isang tao na mapasama sa Batang Quiapo. Kaya sobrang, ikaw Mami, anong pakiramdam mo nung napasama ka sa Batang Quiapo? Malaking bagay yung mapasama tayo sa Batang Quiapo Pero sa totoo lang, ayoko umiyak. Bakit? Ayoko umiyak. Pero Ikaw ba? nagpapasalamat ako kay Direk Coco. Direk, maraming salamat pag may project ka uli, kunin mo kami Siyempre yung dahil sa mga direktor ni kay Direk Richard, Malu, Direk Vince, Coco, Direk Coco. Maraming salamat sa inyo. Ng pati mga assistant director, mga staff, talagang marami kaming support natutunan sila sa inyo. Sa amin na pamilya. Saludo kami sa iyo. Hindi, tsaka mga pisngi, yung sobrang minahal namin yung Batang Quiapo. Totoo, mamimiss ko si Charmaine, si Andrea, lalo na si Paeng, lagi kong kaaway doon. Sobrang tawag dito, minahal namin talaga siya. Kaya nga nung sinabihan kami na mag last taping na or yung mamamatay na kami eksena, umiyak talaga ako literal kasi syempre, yung eksena doon ay yung mga ganap doon sa Batang Quiapo. Syempre, lagi namin siyang ginagawa, napamahal kami, minahal namin yung trabaho namin kahit wala namang kaming experience. So, ayun, nakakalungkot pero kailangan natin tanggapin yung ganong ganap kasi wala naman nagtatagal, tsaka malaking oportunidad po talaga. Totoo. Na mapasama sa Batang Quiapo. Inamin ko mga pisngi, syempre nasasaktan kami kasi
gusto namin sobrang tagal, pero hindi naman kasi palaging ganun. Kaya, Research, you know. pero syempre, dahil nga malaking tulong yon, sobra. Kaya Direk Coco, maraming salamat. Ito na yung chance mga kapisngi. If mapapanood naman to ni Direk Coco at lahat ng BQ family, gusto ko po kayong pasalamatan talaga lahat kasi ang dami ko pong natutunan, ang dami ko pong na-experience na bago as content creator po, as nagsisimula po, as mahihain na tao. Sa totoo lang, sobrang mahihain po ako. And ayun, gusto kong i-take tong chance na to para pasalamatan po kayong lahat, especially si Lord, kasi binigay niya po sa amin itong BQ experience namin. And sunod ko pong masasalamatan si Direk Coco. Direk Coco, hindi ko po kayo makausap ngayon ng personal, pero dito ko na lang po muna sasabihin kasi alam ko naman po makikita po tayo soon. Direk Coco, gusto ko po kayong pasalamatan ng sobra kasi binigyan niyo po kami ng chance na mapasama sa inyong show po, na hindi lang basta-basta show, hindi lang bilang basta-basta yung pagganap namin sa eksena sa mga role na binigay niyo sa amin. Direk Coco, maraming salamat. Kulang yung salitang salamat kasi ang laki po talaga, mas marami pong, at alam ko mas marami pong opportunity na darating. Alam ko po na marami pa pong ganap na mangyayari. Kaya Direk Coco, maraming salamat po talaga ng sobra. Sa lahat ng mga actors, kila Tita Charmaine, kila Tito Mike, kila Vince, kila Kuya Nonong, kay Blight, sa lahat pa po, sa Benito family, sa lahat po ng cast ng Batang Quiapo, hindi nyo po kami tinuring na baguhan, hindi nyo po kami tinuring na iba, tinuring nyo po kaming pamilya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga direktor po ng Batang Quiapo, kay Direk Richard, kay Direk Malu, sa lahat po ng direktor na bumubuo ng Batang Quiapo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang dami po namin natutunan. At ayun na nga, sa lahat ng staff at bumubuo ng Batang Quiapo, kila Ate Apple, kila Jello, kila Ate Jessica, sa lahat po ng bumubuo, sa nag-intindi po sa amin, sa gumabay po sa amin, kila Sir Louie, kay Miss Allery, kay Direk Vince, kay sino pa ba? Nawawala ako. Maraming sa lahat po sa inyo, maraming sa tinuring niyo po kami yung pamilya. Kay Direk yung matangkad. Nababla. Direk Carlo ba yun? Si Direk Carlo, maraming sa. Ikaw, Mami, anong gusto mong sabihin? Anong gusto mo? Maraming salamat sa inyong lahat. Direk Coco, maraming salamat ha. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makakalabas sa Batang Quiapo. Sa susunod na project mo ha, kunin mo kami ha. At saka hindi, may kuha na ako. Andrea, Fatima, PM mo lang kami. Pag gusto mong maipaluto, ihahatid namin sa'yo. Yes. Ikaw, Papu. Siyempre, kay Lord, ipapasalamat ako. Pangalawas, kay Direk Coco. Napakalaking yung pagkakataon o opportunity na binigay mo sa amin na makilala kami. Sa halos buong Pilipinas siya nakakapanood. Ultimo sa mga ibang bansa, lalo na sa mga kamag-anak ko na nasa abroad. Proud na proud sila. Saludo ako sa iyo, Direk Coco. Kaya sana, ano ba to? Nawawala din ako kasi yung Iyo ako naman to magpatuloy na tumaas ang ratings ng Batang Quiapo. Kasi ultimo, congrats nga pala sa pagtanggap mo ng award ng sayo, tsaka kay John Estrada na Best Supporting Actor. Saludo kami sa inyo. Ingat kayo palagi. Hindi namin kayo makakalimutan. Yes, mga kabatang Quiapo, mga kapisngi, maraming lalo na din sa mga kapisngi na sumuporta. Suportahan nyo pa ang Batang Quiapo. Sa lahat ng mga kapisngi na sumuporta pa rin hanggang kung nasaan man kami napunta. Yes. Maraming sabi ko nga sa inyo mga kapisngi, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami mapupunta kung nasaan po kami ngayon. And ayun na nga, ayun, maraming salamat. Maraming salamat. Yun, kasi grabe talaga tong Batang Quiapo. Teka muna, may sabihin ako. Ano yan?
yung manugang kong si Paeng. Paeng, ang dami na namang kape rito. Dadalang kita. Sa inyo lahat mga pisngi, kila Tita Charmaine, sobrang tila Tito Mike. Grabe kayo magmahal din sa amin. Hindi namin naramdaman na iba kami. Pisngi, gusto ko lang ulit talaga sobra. Hindi ko alam, sobrang daming pasasalamat na yung binibigay ko at sinasabi ko, pero nasa puso ko talaga yun. Maraming salamat po. Sa mga bumubuo po ng Batang Quiapo, sa mga nanonood po ng Batang Quiapo, patuloy po natin suportahan ang FPJ's Batang Quiapo sa mga kapisngi, kasi sobrang dami niyo po talagang matututunan. At ayun na nga mga pisngi, ito na siguro yung nakita nyo to sa exit interview. Sasabihin namin ulit mga kapisngi, ako po si Lito ng FPJ's Batang Quiapo is now signing off. Wala na ako. Ako po si Lola Nati ng FPJ's Batang Quiapo. Signing off. Ako rin po si Lolo Totoy ng Batang Quiapo. Magpapaalam na sa inyo na signing off na kami. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapisngi. Ayun, hanggang sa susunod po na ganap, hanggang sa susunod po na kabanata, hanggang sa susunod po na mga, if may mga project pa po na darating, maraming salamat po sa inyong lahat. Please subscribe to my YouTube channel and click nyo lang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. Kapag meron kayong gustong i-suggest na mga vlog, challenges, prank, DM nyo lang ako. And tatry natin lahat gawin yan. So ayun na nga mga kapisngi. See you On my next vlog. on our next vlog.